Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Raul, may paliwanag kung bakit at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito nga. So, kahapon talagang pumutok yung balita about kay Cote d'Ivoire dito kay Miss Olivia Yates na nag-resign na siya bilang isa sa mga Continental Queen dito sa Miss Universe. So, hindi niya na tinanggap yung kanyang assignment as a Miss Universe Africa and Oceania. And then, bukod doon, hindi niya na rin inaccept ang kanyang posisyon bilang fourth runner-up. Kasi nag-withdraw na ang Cote d'Ivoire dito sa Miss Universe organization bilang partnership nila. So, ganun ang nangyari. Kaya, ayaw na muna nila na sumali sa Miss Universe siguro sa susunod na taon. Ganon. And then, ako, ang reaction ko naman doon ay, yes, tama yung ginawa dito ni Cote d'Ivoire kasi kung titignan ninyo, syempre, di ba, parang masyadong agrabyado. Gusto ko lang din iklaro sa lahat, ha. Sabi ko, yes, deserve ni Cote d'Ivoire manalo ng Miss Universe. Kung hindi man si Atisa ang mananalo, ay dapat si Cote d'Ivoire. Kasi parang feeling ko silang dalawa ang matitira sa last two standing. And then, kung performance ang pag-uusapan, maganda ang performance na pinakita ni Cote d'Ivoire at maganda din yung performance na pinakita ni Atisa manalo. Pero parang feeling ko mas lamang yung performance na ipinakita ni Cote d'Ivoire. Pero, pagdating sa Q&A, kung gagawin nilang back to zero, pero wala namang pinaliwanag doon na iba back to zero yung Q&A, pero parang feeling ko sa both Q&A ay lamang doon si Atisa. Kaya nga ako nagtatalon sa tuwa nang tawagin si Cote d'Ivoire kasi ang nakikita ko lang namang tinig kay Atisa para makuha ang corona ay ito ngang si Cote. So ngayon, tinawag siya ng fourth runner-up, nagtatalon ako. Pero sabi ko, parang hindi naman niya deserve yung fourth runner-up. Mas maiintindihan ko kung first runner-up siya. So yun ang ibig kong sabihin. So huwag kayong mag-react na parang ang feeling ninyo ay gusto ko lang manalo si Cote d'Ivoire. Kung tutuusin talaga, deserve naman ni Cote d'Ivoire na magkaroon ng highest position bukod dun sa fourth runner-up. Either nga nasabi ko, pwedeng title or pwedeng first runner-up. At kung hindi man sana nila ibibigay yung title, edi gawin nilang first runner-up, di ba? So ang akin, pagdating naman kay Philippines, obviously din na dinaya din nila si Philippines kasi nga kung pagbabasihan lang natin ang Q&A, wala na tayong pag-uusapan. Siya talaga ang panalo. Kaya nga nagsisigaw ako sa tuwa kaya nung tinawag na si Cote d'Ivoire kasi parang feeling ko siya lang ang tinik. And then, ayun. So, sa kasamaang palad, akala ko tayo na ang mananalo. Ang mananalo pala ay yun ng si Mexico. Oh, yun. Ayun lang yun. So, dito lang tayo nakapokus kay Cote kasi nga, in fairness naman kay Cote, pwede naman talaga silang manalo at pwede din naman talaga silang makakuha ng magandang posisyon bilang first runner-up, di ba? So, kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan dyan. Pinakamaganda sa kanilang lahat sa personal, kung nanood kayo at nakita nyo siya in person, wala nang iba yon kundi si Miss Philippines. Ayun lang yon. Kaya nga para pare-parehas tayong biktiwa dito. Pare-parehas tayong nadaya. Pero ako, masaya lang ako kasi kesa naman yung pumasok pa sa organization na to si Atisa at magamit pa nila ng bonggang-bongga. Kaya okay lang sa akin na hindi tinanggap ni Atisa yung offer na Miss Universe Asia. Okay lang din sa akin na hindi nanalo si Atisa diyan ng Miss Universe kasi ayoko lang siya maging biktima din ng organization na to.
So, yun lang yun. So, kaya parang feeling ko, hindi ipinaubaya ng Diyos na ibigay sa atin to. So, kung may nagkaroon man dito ng dayaan, niloloko na lang ng organization yung mga sarili nila. At ito nga ang paliwanag. So, sabing ganon, ito nga daw organization na to ay tawag dito, mahihirapan daw kasi kumuha ng visa ang mga taga-Africa para ikutin ang mundo. So, kaya daw hindi daw nila pwedeng ipanalo o hindi daw mananalo si Cote. Dahil ang rason niya ay yung visa. Ang tingin ko naman dyan, parang feeling ko naman kasi inagawan kasi ninyo ng tamang, ano mo yon, yung tamang dapat ibigay sa kanya. Kaya medyo parang unfair naman sa mga black beauty, unfair naman sa mga taga-Africa na parang ang feeling ninyo sa kanila, hindi na sila pwedeng manalo kasi nga nahihirapan kayo na kumuha ng visa. And then dapat from the beginning pa lang, requirements na ninyo yun sa kanila. Kasi kawawa naman to mga to na nag-e-effort, umaasa, at alam mo yun, itatry nila yung best nila. So, ayun nga yung dapat natin maayos dito sa mundong to na parang dapat pagkatiwalaan din sila na mabigyan ng tamang pagkakataon. Hindi yung parang lagi na lang na may discriminate sa kanila. Kailangan ba maging US citizen muna sila bago sila manalo ng Miss Universe? At ganun din yung sa Pilipinas. Kung dito kay Cote, anong rason mo naman kay Miss Philippines at bakit hindi mo siya pinanalo? Diba? So yun, ang akin sana yung organization maging fair sa lahat at ipaliwanag nila ng maayos kung bakit ganun ang naging resulta. Kasi yes, kiniklaim ni Miss Mexico na nag-perform siya, maganda ang kanyang performance, pero kita naman sa entablado na wala namang magandang performance at yun nga sinasabi ng mga tao na back to zero ang Q&A. Kung back to zero ang Q&A, Diyos ko, dapat fourth runner-up yan. Di ba si Mexico? At dapat ang nag-last two standing dyan ay si yung nakuha ni Mexico at saka ni Thailand na last two standing, ayun dapat yung nakuha ni Miss Philippines at saka ni Cote. Nagtataka lang ako kasi ginawa nilang pa-reverse. At kung i-reverse nila to, I think ang nanalo dito kasi unang tinawag si Cote, si Cote. Kasi from the beginning pa lang, nakita naman na natin yung mga performance ng mga candidates. So yun lang yun. And then, ang explanation ninyo, hindi kasi sila makakakuha ng visa, kaya hindi sila pwede na maging Miss Universe. Ano ba naman to? So, bakit ganon? Di lakarin ninyo, bakit naman yung nanalo si Angola noon, di ba? So, matik na nilakad kagad nila sa US Embassy yung visa ni Angola. And then, na-approve. And then, ayun na. So, tuloy-tuloy na siya sa US, di ba? So, kasi nasa organization yan. Kung talagang gusto talaga nila, sila mismo tutulungan nila at mag-e-effort sila ng bonggang-bongga. Paano kasi sila din may problema din, di ba? So, yon, nakakaloka. So, hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari sa Miss Universe. Parang feeling ko, ang Africa, medyo mahihirapan na silang magtiwala ngayon dito sa organization na to kasi nga sa ginagawa sa kanila. At dahil sa ipinili nila na si Mexico ang gawin nilang Miss Universe, so ang ending niyan, yung 120 candidates nila, baka sa susunod ay maging 20 candidates na lang, di ba? So hindi rin nag-iisip kasi yung organization. Kasi yung Miss Universe, ayan ay kilala sa prestigious na pageant na alam mo yun na hindi dapat yan ginagago at hindi yan dapat pinaglalaruan na kahit pa sabihin natin na ay kami ang honor, kami ang masusunod. But you have to go to the process. At yung proseso, tama naman yung ginagawa nilang proseso sa simula, pero yung dulo, ayun naman, doon naman yung malupit kasi talagang ikagugulat mo. Okay lang kasi sana kung nag-perform ng maayos talaga si Mexico At kung talagang nakita natin na wow, empowered to si Mexico. Kaso hindi ganun yung nakikita Andiyan na magaling magsalita si Atisa. In fairness kay Atisa, nung sa simula pa lang, talagang pumalo na siya ng bonggang-bongga. And then, plus sinabayan yan ni Olivia. Kasi si Olivia talagang very strong din. So, silang dalawa, kung pagbabasihan mo, na talagang dapat sila yung nagsasabong. Hindi ang nangyari parang paligwak na nga to, dapat nga si Miss Mexico sa top
sa top 30, hindi na yun nakapasok ng top 12 eh. Maiintindihan ko pumasok siya ng top 30, pero yung pumasok siya ng top 12 sa performance pa lang doon sa swimsuit, eh ang dami naman pwedeng pumasok ng more, di ba? So parang feeling ko, doon pa lang, hindi na siya nagtodo-todo penetrate. Eh pagdating naman sa evening gown, hindi naman kaaya-aya yung kanyang evening gown kasi balot na balot siya ng parang Chinese New Year o Vietnam style, di ba? Na parang kung iisipin mo, parang ano ba yung nangyayari? Eh bakit ito talaga ang nakakuha ng ganito kalaking score? Ang sinasabi naman nila, may secret na ano, tawag dito na may secret na judges. Dapat ba talagang magkaroon ng secret judges dyan? Eh kung ang secret judges dyan ay halimbawa, ang pinaupo mo dyan, o sige kayo ha mga secret judges kayo, pero ang pipiliin nyo lang ay si Mexico at saka si Thailand. And then, plus nandoon yung mga nakaupong judges, madadagdag sa kanila, ano na laban ng ibang candidates. Di wala na. Kasi kahit anong galing ng mga kandidata, hindi na talaga to magpipenetrate ng bonggang-bongga kung ang sinasabi nila may secret judges na ilan to? 3 o 4 na parang secret judges ninyo. Eh kung may secret judges dyan, eh di kawawa naman yung kandidata kasi parang kahit ano palang tumbling nila at kahit anong galing nila sa Q&A, hindi na sila magpe-penetrate ng bonggang-bongga kasi etong mga judges na to ay secret nga daw. O, diba? So, yun. So, wala. Kaya ako, para sa akin, talagang sabihin pa man natin o hindi kayo dapat naglalagay dyan ng secret na judges kasi hindi nyo siya ipapakilala sa tao. Sikreto lang siya. Tapos hindi nyo naman pinapakita yung scoring ninyo. So, walang idea yung mga tao. And then, maaaring nakikita na dyan, ang pinaupo nyo dyan, mga kinausap ninyo na, ito ang iboboto mo, ito yung iboboto mo, ito yung iboboto mo. Diba? And then, wala na, panalo na yan. Kasi kung may 3 kayo o 4 kayo, tapos 4 yung nakaupo, eh, Diyos ko, yung mga nakaupo, syempre, isa pa doon, boboto pa rin kay Mexico. Tapos yung, doon, yung iba doon, syempre hindi. Pero, ganun talaga mangyayari. So, parang ang ending, lalabas lang, silang dalawa lang talaga ang naglalaban dito. Mag-performance sila o hindi. Di ba? So, medyo mahirap yung ginagawa ng Miss Universe na to. At para lang matakpan nila yung mga ginagawa nila at magawa nila kung ano yung gusto nila, medyo nakakalungkot isipin kasi unfair talaga siya, hindi lang sa mga taong nanonood, kundi sa mismong mga kandidata na lumalaban dito. Ayan pa nga, na-aksidente pa nga si Jamaica, di ba? Kung iisipin mo, parang unfair sa mga nakaupo dyan na mga lumalaban, di ba? Yung mga candidates mismo, parang kahit anong gawin nila, wala talaga silang katurungan. Kung pera na lang kung ang pinili nila ay ito ang mananalo, si Mexico, and then ito ang mananalo si, tawag dito, ang mananalo ay si Thailand. Parang hindi na pwedeng talagang umangat sila Philippines. Kaya ako, masaya ako para kay Miss Philippines na taas noo siya eh. Taas noo siya kahit kanino. At hindi siya, tawag dito, hindi siya yung alam mo yon na alam niya kasi na kung ano yung posisyon na dapat niyang nakuha at alam niya kung ano ang para sa kanya. Kaya ako, para sa akin, bongga pa rin talaga yung ipinakita ni Atisa. So, third runner-up man siya dyan, pero alam natin lahat na siya ang pwedeng maging first runner-up or winner. So, hindi ko lang ma-declare na winner dahil lang doon sa Q&A na magaling, di ba? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na, oy, tayo lang ang winner dyan. Kasi may mga nakita naman tayo na lumalaban din. Pero, sabi ko nga, 2 lang ang pwedeng puntahan dapat ni Atisa dito. Ang minimum niya, first runner-up. Ang maximum ay winner. So, kung siya man yung nilagay dyan na first runner-up, parang nakuha yun, syempre, ni Miss Thailand. At kung siya naman ang ilalagay na winner, nakuha yun ni Miss Mexico. Ganon din yung kay Cote d'Ivoire. Kung ang position niya ay first runner-up, nakuha yun ni Thailand. Pero kung ang position niya ay
title, nakuha yon ni Mexico. So, yun lang. And then, naiintindihan ko kung ano yung pinaglalaban ng dalawang country to. Pero si Atisa kasi hindi na siya para pang magpabola or para pang maghapol dito sa organization na to. Tama yung ginawa niya na, okay, umatan ako ng party, pero inoffer sa akin yung ganito, hindi ko na tinanggap kasi I'm okay. Hindi ko kailangan na maging part na kasi parang it's enough na third runner-up siya. Hindi naman siya nag-resign kasi parang feeling ko tama yung hindi na siya mag-resign kasi syempre iba pa rin yung may position ka. Pero syempre, 'di ba, parang lahat ginawa ni Atisa yung kanyang makakaya sa competition na to. Pero hanggang doon lang yung ibinigay sa kanya. Ang sabi niya sa interview niya kagabi, hindi niya na nga daw kasi control yung mga mangyayari. So, yung nandoon siya sa top 5, masaya na siya. And then, hindi niya na makokontrol yon. Ang importante ay nakokontrol niya yung sarili niya. At yun ang nakita ko na maganda kay Atisa. Kasi the way kung paano niya makontrol yung sarili niya ay talaga namang masasabi ko, ang bongga, di ba? So, yun. Kasi talagang very professional. Talagang ipinakita niya dito yung pagiging matured niya na look at me. At naging maingat na rin si Atisa sa pagbibigay niya ng komento at kung paano siya magsalita. Ayun yung pinakapanalo doon na sobrang swak na okay. So, ayan yung decision ninyo para sa akin, okay. Pero, tama din na hindi niya na tinanggap yung mga ino-offer pa sa kanyang ganon. So, yon. And then, ngayon, marami yata medyo kakalas ngayon dito sa Miss Universe kasi nga, gawa nga sa mga nangyari, especially sa Africa talaga. And then, doon naman sa sinasabi nila na, sana ang Pilipinas, kumalas na rin. Kayo ba, papayag ba kayo na wala na tayo mapapanood na kandidata natin sa Miss Universe? I think hindi sila kakalas kasi as long nalalagay tayo doon sa magandang posisyon, okay sa kanila yon. Pero naniniwala ako na one day mananalo pa rin ang Pilipinas sa Miss Universe. Nasayangan lang ako kasi pwede na sana tayo manalo ngayon pero hindi nila ibinigay sa atin. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.